So, yung mga tol, sa mapagpalang hapon sa ating lahat. So, nagsaing ako ng kanin habang maliwanag pa yung paligid. Kasi mahirap na kapag abutan tayo ng gabi. Magsaing biglang uulan naman. Update na ako dito sa bahay mga tol. Para may i-upload din naman ako. So, marami palang nagtatanong sa akin tungkol doon kay Randy. So si Randy sa ngayon, 2 araw na wala dito si Randy dahil pinasama ko si Randy doon sa pinsan ko na nagmamaneho ng sasakyan, truck delivery, para din naman may magamit si Randy sa kanyang personal na pangangailangan. So, yun nga lang ay hindi permanente yung yung biyahe nila. So, sa loob ng 1 linggo, mga 2 beses o 3 beses makapagbiyahe sila. So, at least din naman sa ganong pamaraan ay magagamit din sila ng ayan, kulay. Medyo malaki na yung tiyan ng asawa ko. So yun nga lang, nung kagabi, kung habang wala si Randy dito, kami lang yung nandito sa bahay, may lumusob dito kagabi mga tol. May dumapo dito sa bubong, dito sa taas, dito sa may mga tol, sa bahay. Akala ko lang, pusa lang yung naglalakad. So, yung paglabas ko ay may nakita akong malaking ibon na biglang lumipad. Natakot siguro nung paglabas ko. Umalis siya kaagad mga tol. Pero bago yun nangyari mga tol, na nakita ko talaga yung malaking ibon. Pero yung una, naglalakad lang siya sa itaas ng bubong. Parang naglalakad lang, parang pusa lang. Kasi mahina kasi yung niya, yung paglalakad niya. Hinayaan ko lang pero nag-observe ako mga tol ng na pakiramdaman ko na lang yung parang iba na yung kaluskos ng bubong. Nilabas ko ng mabilisan at tiningnan ko. Pag ganun ko sa ilaw, sa flashlight, so malaking ibon na maitim lumipad. Pero bago yon, mga ilang gabi na rin pala na napapansin ng aking kapitbahay ay yung nakita ko kagabi ay ulit-ulit na pala nila na nakikita sa aming kapitbahay, pero hindi lang nila sinabi sa amin, baka raw matakot yung asawa ko. Pero nung sinabi nila lahat yung mga nakikita nila, mga pangyayari, ay yung kapitbahay ko mismo ang natakot dahil sila talaga yung mga nakakita. So, yung una lang nakikita doon mismo sa kanila, doon sa bubong ng kanilang CR, doon nila nakita nakapatong yung malaking pusa na kulay itim. Tapos tumalon dito sa sa may dito sa itaas ng bubong bahay ko. Nakita talaga ng mga kapitbahay ko, pati yung bata na nakakita. So, ibon na parang tao yung nakita nila. Kaya natakot yung kapitbahay ko
Kaya lumipat sila. Yung dati, yung harapan ng kanilang bahay, dito may bandas, may tagiliran ng bahay ko, inilipat nila doon sa harapan dahil natatakot sila. Nilagyan nila ng dingding. Sakaling bumalik, hindi nila nakikita dahil sila din mismo ay natatakot din. Dahil kagaya ko rin, yung asawa ng kapitbahay ko, yung husband niya, ay paminsan-minsan lang din makauwi dito dahil sa trabaho. So sila lang din naiwan, yung tatlo niyang anak, yung ina ng mga bata. Kaya natatakot talaga sila. Nung sinabi nila sa amin, nagkataon na narinig nila yung usapan namin mag-asawa, sila na talaga mismo yung lumapit sa amin at sinabi nila talaga sa amin yung mga nakikita nila, yung mga nangyayari, kung ano yung nakikita nila. So, una lang nakikita yung pusa, tapos tumalon daw dito sa may bubong sa aking tahanan. So, nakita nila ibon na parang tao. So, yun kagabi, yung nakita ko kagabi, yung malaking ibon talaga. So, parang hindi pangkaraniwan na ibon. Kaya kung Philippine Eagle man yun, hindi naman siguro ganun kalaki. So, parang nakakatakot talaga tingnan. So, buti na lang at labas ko ay lumipad yung yung ibon. Kaya nagsaing ako ng maaga para maaga din makatulog yung mga anak ko pati yung asawa ko. Ako na lang yung gising upang magmanman dito sa aking bahay. So, okay naman dito sa may bandang likuran ko. Nilagyan ko na ng bakod. At dito banda, mahihirapan man siya makapasok dito. May mga yero man ako inilagay. Dito sa harapan, may mga tao din naman, may mga kapitbahay ako. Pero kadalasan yung dinadaanan talaga niya ay doon banda, may kaliwang bahagi ng aking tahanan. Kasi may kasi dyan, palayan sa bandang likuran. Kaya doon siya parating dumadaan. Nakita ko siya kagabi. Natakot siguro kaya yun, lumipad. Aabangan ko mamaya. Luto muna ako ng gulay, yung tinatawag na lauoy. Silaw o siuy. Maaga makapaghapunan tong mga ginakis ko. Buti na lang at walang ulan. Dito ako nagluto sa labas. May mga panggatong din naman ako dito. Masarap kasi yung mga tol, yung kanin kapag dito mo niluto sa panggatong. Pwede na na pwede. Yung kay.
So, malapit na akong babalik sa kagubatan mga tol. So, abang-abang lang kayo po. At basa na. May tubig kasi dito mga tol. Nilagyan ko na nga. Maliit na tub. Mahilig kasi ako sa mga ano mga tol. Mga isda. Nag-aalaga ako ng isda dito. Kapag lumaki yung tilapia na nilagay ko dito, may maiulam tayo pagdating ng araw na pwede nang ihawin o lutuin yung naalagaan natin tilapia. So, maliit lang ito mga tol, na tab. So, hindi naman kailangan yung tilapia ng malaking area. Dahil maliit na area, hindi nabubuhay pa rin yung tilapia mga tol. Maraming salamat nga pala sa lahat po na patuloy na sumusubaybay sa aking YouTube channel. Salamat po sa inyo sa patuloy niyo pong walang sawang pagsuporta sa akin. So, sa pamamagitan ng inyong panonood ay malaking tulong po yun sa akin at sa aking pamilya. So maraming salamat sa inyo. Asa na yung Sagot lang. Baka. So, magluto ako ngayon nga tol ng baka. Yung baka na isinilid sa nakabalot yung silupin. So, laki may baka. So, lagyan natin ng mga talbos ng kamote at mga kangkong. Sa mga nakaranas nito mga tol, pakilike naman at pakikunan. Sa mga nakatry ng anong tawag nito? Lauoy ba? Amarang tubig. Okay na ni. Amara. Oh. Gamay rin tubig. Okay na yan? Hala. Nagsiga. Nagsiga ang isa kakain. Okay na. Masyado malakas yung apoy. Ay, nailan. Ay, nailan. Mulupad. Hindi na naman ang tubig. Yeah. Ano yung tubig gamay? Kilawin ba simpara? Simpara. Sige daw, tilawin daw. Tungangan na lang siya basin. Kung kabaan. Yan. Pina? Kira. Dili siya tabang, dili ko parat.